Amen. Magandang umaga, class. Magandang umaga din po, ma'am. Kamusta ang lahat? Okay lang po. Class, bago kayo po ay nais ko kayo sundin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo, class. Ngayon, grade 5, kayo iban ba sa class ay ngayong araw na ito? Mabuti. Grade 6, may iban ba sa class ay ngayong araw na ito? Mabuti kung gano'n. Bago tayo magtungo sa ating aralin ay sino ang natatanda niyo ba ang ating huling tinalakay? Opo. Tungkol saan ang ating huling tinalakay, class? Patungkol po sa pagbigkas ng may wastong tono, diin, antala at damdamin sa napakinggang tula, ma'am. So, sino makakapagbigay sa inyo grade 5 kung ano ang ibig sabihin ng antala? Yes, Mika? Ang antala o ang saglit na paghinto sa pagbigkas, ito ay depende sa bantas na ginamit sa pagsulat ng tula. Kapag quit ang bantas, bahagya lang titigil. Ngunit kung tuldok naman ang ginamit na bantas, titigil sa bahaging may tuldok. Tama. Palakpakan natin si Mika, class. Ngayon naman, grade 6. Sino ang makakapagbigay sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng diin sa pagbigkas ng tula? Yes, Roma? Ang diin sa pagbigkas ng tula na inilalapat sa salita o pantig ayon sa tindi ng damdaming ipinapahayag. Tama, Roma. Ngayon na sino naman ang makakapagbigay sa inyo ang nag-ibig sabihin ng tono sa pagbigkas ng tula? Yes, Julian? Ang tono po ay pagbigkas ng tula ay maaaring mataas o mahina at payapa o mahinahon ayon sa damdamin o emosyong ipinapahayag. Tama. Talaga namang naiintindihan niyo ang ating huling tinalakay, class. Ngayon, class, magkakaroon tayo ng aktividad. Hatiin ko, class, ay sa dalawang grupo. Unang grupo ay magmumula kay Presley ng black ay Toronto. Ang pangalawang grupo naman ay magmumula kay Lita ng Bangkay Makuha. Ang gagawin nila ay bawat grupo ay pipili ang tatlong mag-aaral. Kailangan ipakilala ang mga salita sa pamamagitan ng paggalaw at pag-arte ngunit hindi sinasabi ng mga ito. Ang mga miyembro naman ay dapat matukoy kung bato ang kanila ipinapakita. So, dito bubunot ang unang grupo at dito naman bubunot ang pangalawang grupo na kanilang i-aarte. So, handa na ba kayo, class? Opo, ma'am. Nag-enjoy ba kayo sa ating ginawang aktibidad, class? Opo, ma'am. Grade 5 at grade 6, base sa ating ginawang aktibidad, ano sa tingin nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Tungkol po sa pangalan at panghalip, ma'am. Tama! Ang papag-aralan natin ngayong araw ay patungkol sa paggamit ng wasto sa mga pangalan at panghalip. At para naman sa ating layunin ngayong araw, grade 5 na ating babasahin ang ating layunin. Presley, pag-ibasa mo nga. Salamat! Grade 6, sino ang may gustong bumasa sa ating layunin ngayong araw? Yes, Mika! Yes, dadako na tayo sa ating bagong aralin ngayong araw. Ating pag-uusapan ang uri ng pangalan. So, class, ano ba ang pangalan?
ay di tiyak at nagsisimula sa maliit na titik. Yan, salamat. Tama. Ang pangarang pagbalata ay ito ay titiyak at nagsisimula sa maliit na titik. So, ang halimbawa nito ay tao, bata, lalaki, babae, magulang, kapatid. Sa bagay naman, ito ay ang mga bag, upuan, kurtina, lapis, papel. Sa hayop naman, kalabaw, baka, aso, ibon. Sa lugar naman, baryo, hospital, malengke, lungsod. At sa pangyayari naman, ito ay binyag, revolusyon, pagtatapos. Pangalawang uri ng pagkalat ay ang pagkalat pantan. Grade 6, sino maaaring bumasa sa ating pangalawang uri ng panggalat? Yes, Jonathan, maaaring mo bang basahin? Salamat. Ang panggalat pantabi ay tiyak na nagsisimula sa malaking titik. So, ang halimbawa nito ay kapag tao, Jose Rizal, Gina, Maria Cruz, Mirna, Justin. Ito ay nagsisimula sa mga malalaking titik. Sa bagay naman, may shoes, Micaela Bag, paper dress. Sa hayop, Berto Carabaw, Brownie, at Chat. Lugar, simbahan ng Barason, Tin, Manila, Toko. Sa pangyayari naman, Pasko ng Pagkabuhay, EDSA People Power. So, makikita dito class na nagsisimula sila sa malaking titik. Yun ang pangalapan. So, dadako na tayo sa pangatlong uri ng pangkalat. Grade 5, sino maaaring bumasa sa ating pangkalatang konkreto o pagkakas? Yes, Angelica, maaaring mo bang basahin ang pangatlong uri ng pangkalat? Salamat, Angelica. Ang pangalang konkreto o takas ay ngalan ng mga bagay na nakikita ko at hindi ko. So, mayroon tayong halimbawa nito. So, ang halimbawa nito ay ang aklat, mesa, sabon, mangga, tubig, iba. Yan ay ang mga nakikita natin. Yun ang pangalang konkreto o takas. Ngayon, dadako na tayo sa pang-apat na uri ng pangkalat. Ito ay ang pangalang di konkreto o basa. Grade 6, sino maaaring bumasa sa pang-apat na uri ng pangkalat? Yes, Lawrence, maaaring mo bang basahin? Salamat, Lawrence. Ang pangalang di konkreto o basa ay salitang pagtawag na may kinalaman sa ating emosyon o damdamin. So, may halimbawa tayo dito. Ang halimbawa dito ay lungkot, abdi, talino, ligaya, at unig. At sa pangalang lansakan naman, sino maaaring bumasa? Grade 5, sino maaaring bumasa? Yes, Belen, maaaring bang basahin? Salamat. Ang pangalang lansakan, ito ay pangalang tumutukoy sa maramihan o pangkalat. So, may halimbawa tayo dito. Ang halimbawa ng pangalang lansakan ay lakay, dosena, tungkol, batalyon, at lubi. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga
Mabuti. Ngayon naman, ay dumako tayo sa pangatlong uri ng panghalit. Ito ay panghalit na panaklaw. So, grade 5 at grade 6, sino ang pwede dumako sa inyo kung ano ang panghalit na panaklaw? Yes! Maraming salamat. So, ang panghalit na panaklaw ay ginagamit para tukuyin ang bilang na panghalit. Naiintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng panghalit na panaklaw, class? Opo. Mabuti kung gano'n. So, ito ang halimbawa ng panghalit na panaklaw. Unang halimbawa ay bawat isa ay mahalaga. Yan ang laging tatandaan. Ang pangalawang halimbawa ay lahat ng problema ay may solusyon gaano man ang kabigat. So, ito ay isang halimbawa na panghalit na panaklaw na ginagamit para tukuyin ang bilang ng isang pangalan. Grade 5 at grade 6, naiintindihan niyo ba kung ano ang mga uri ng pangalan at uri ng panghalit? Opo, ma'am. Mabuti kung gano'n. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang panghalit. Para sa grade 5, ito ang inyong gagawin. Hatiin ko ng dalawang grupo ang grade 5 at gano'n na din sa grade 6. So, ito ang group 1 at ito ang group 2. Para sa grade 6 naman, itong dalawang row ang group 1 at yung pangatlo at pang-apat na row ay group 2. So, para sa grade 5, ito ang inyong gagawin. Gamit ang mga larawan na ito, gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pangalan at panghalit. Naiintindihan ba grade 5? Opo. Mabuti. Para naman sa grade 6, ito ang inyong gagawin. Bawat grupo ay sumulat ng maikling usapan tungkol sa mga larong iyon. Gumamit ng pangalan at panghalit at sa laguhitan ang pangalan at lugar ng panghalit. Naiintindihan ba grade 6? Opo, ma'am. Mabuti. Maaari na simulan. At pagkatapos ay ipresenta nyo dito sa harapan ang inyong mga libra. Ngayon, tapos na ang presentasyon ay ang lahat ng mga inyong ginawa ay tama. At pinakita nyo ang mga panghalit at pangalan na tinalakay natin ngayong araw na ito. Grade 5 at grade 6, kamuhan ba ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Opo, ma'am. So, ano ang ating tinalakay ulit, class? Maaari ko ba nagbigay? Pransya? Tama. Ngayon, grade 5, ibigay nyo nga kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Sino ang makapagbigay sa inyo ng ibig sabihin ng pangalan? Yes, Fernandina? Tama. Ngayon naman, para sa grade 6, ano naman ang ibig sabihin ng panghalit? Yes? Roderick? Tama. Tama ang inyong sagot, class. Ngayon, grade 5 at grade 6. Sino ang makapagbigay sa inyo kung ano ang limang uri ng pangalan? Ibigay mo nga ang uri ng limang pangalan. Yes, Lawrence? Magaling. Ngayon naman, sino ang makapagbigay sa inyo ang tatlong uri ng panghalit? Ibigay mo
magbigay ng 10 pangungusap gamit ang pangalan at panghuli na makikita sa paaralan. Grade 5 na sulat na ninyo ang inyong takdang aralin. Yan. Para naman sa takdang aralin ng grade 6, basahin ang maikling kwentong pinamagatang Pakinabang sa Basura. Isulat sa inyong kwaderno kung pangalan o panghuli ang salitang ayuti. Naisulat na